Karon nga buntag makapadayon kita sa ato nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Padayon kita nagahisgot karon may tungod sa mga examples, no? Examples worth following. Lesson number 3. Ato nga makita igala nga kini nga mga mao nga mga butang kinahanglan nga ma-materialize sa atong adlaw nga pagkinabuhi in order po us maging blessing kita samtang ni apa kita ning kalibutan na samtang magapadayon sa pagkinabuhi, magbuhat sa buluhaton sa Ginoo, maging blessing kita sa mga katawhan nga nagatanaw kanato, nag-observe sa atong pagkinabuhi every now and then. Now, according sa 1 Peter chapter 2 verse 21, nakaingon, this is in fact what you were called to do, because the Messiah also suffered for you and left an example for you to follow in his steps. Ato makita nga ang Messiah, the Lord Jesus Christ, nagahatag siya ang iyang suffering, ang iyang paghimo sa unconditional nga pagtabang kanato. Siya mo ining dawat sa punishment nga supposed to be alang kanato. Pero tungod sa gugma o kaluoy sa ato nga Messiah na mao si Ginoong Hesukristo, siya dawat niya ng mga sufferings in order na maging example usab kanato as we serve Him, nga maga-follow kita, magasunod sa iya nga mga steps. According sa Philippians 3:17, according sa giingon ni Apostle Pablo, join together in imitating me, brothers, and pay close attention to those who live by the example we have set before you. So ato makita din higala nga ang example, ang ato nga pagiging model as Christian, padayon kini nga nag-existar gikan sa unang adlaw nga kita na ang kaangkon o kaluwasan, kasiguruhan diha sa Ginoo. We should live accordingly diha sa kabubuton sa Ginoo in order for us maging example usab kita ngadto sa uban nagatan-aw kanato. Whose example were to be followed? Una atong na-learn kagahapon, last Saturday, follow the Lord Jesus Christ. The example of the Lord Jesus Christ. Unsa man ang mga specific or pipila sa mga example nga atong makuha, makita, makaplagan sa Biblia nga gihimo ni Kristo para kanato. Una, that Christ reproach for us, no? Naka-encounter, na-experience si Jesus Christ ang mga pagbugal-bugal, mga pagdagmal tungod kanato. And ikaduha, Christ walk in love for others. Si Jesus Christ naging pattern, naghatag siya ng ehemplo sa pagkinabuhi diha sa gugma. O Christ looking for others good. Dili ang iyang sarili kapakanan ang gitan-aw, but also ato makita nga ang iyang ginalantaw, ang iyang ginalook forward ang kaayuhan o ginalong niya nga maayo o makahatag og maayong impact sa tanan o apil kita. Ha? O katapusan, Christ suffered for all of us. Christ suffered for all of us. Dili unta siya dapat mo antos tungod kay kitaman ang mga makasasala, yet it was the Lord Jesus Christ who suffered for us. So dili lang follow the Lord Jesus Christ, follow the example of the Lord Jesus Christ, but number 2, mao kini atong tutukan, follow the example of Apostle Paul. Ato sundon ang ehemplo, ang example, ang pattern, way of life nga anaa si Apostle Pablo. Now, unsa man ang iyang gihimo ni Apostle Pablo, una, sumala pa sa iyang ginahatag ng encouragement, he urged the Corinthian believers. According sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, makita nato dinhi, and these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes,
that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. No? Mao kini siya ang crisis, mao kini siya ang problema sa mga Kristohanon sa Korento, since na ang ilang mga kinaiyahan naga-idolize sila o mga leaders. Now, I know nga ikaw karon kung nagabasa ikaw sa portion sa 1st and 2nd Corinthians, familiar nimo kini nga maong iksina o maong butang, no? Ato makita nga ang ilahang ginatan-aw is ang mga leaders, o nahitabo ang adunay mga comparison sa mga nagalid kanila. O ato makita na si Apostle Pablo naga-challenge sa mga Corinthian believers na unta-undangon, no? Dili ang pagpili sa mga leaders o ang pagpihig-pihig, no? Naga-idolize og mga leader nga nagahatag og pagpakita nga kana nga klase nga mga kinaihan kinaiya sa mga immature nga mga magtotoo, no? Mao na yun siya, that no one of you be puffed up for one against another. No? So mao kana siya ato makita the attitude of being immature. Now, according sa verse 1 in 1 Corinthians chapter 11, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kung unsa siya naga-follow sa iyang master, the Lord Jesus Christ, naga-challenge siya, be ye followers of me. Huh? So, be mature. Kung atong tan-awon, of course, si Apostle Pablo, dili man siya perfect, yet makita na to that he was matured enough nga muhatag og mga advices, especially sa mga magtotoo dinhi sa lugar sa Korento. Now, ato makita dinhi unsa man ang mga specific challenge or advices niya to give no offense to anybody. Nga unta ang kinabuhi sa taga-Korento, dili unta maging offense para sa uban, dili maka-offend sa uban, dili makapasakit, dili makapandol. According sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, mao kay atong basa, give none offense, neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. Ato makita nga ang katawhan nga iya sa Ginoo, people of God, children of God, the church of God should live, should practice a kind of life that is dili offensive na klaseng kinabuhi. To give no offense to anybody, either to the Jews, to the Gentiles, or to the church of God. So, mahimo kita nga pagkinabuhi sa usa ka harmless na klase nga pagkinabuhi. That's a challenge given by Apostle Paul to the Corinthian believers, and of course to us also. Mao kana siya. Ikaduha to makita, to seek the benefit of others. Not only nga nagalook forward, nagatanaw, nagalantaw sa sariling kapakanan, sa sariling kaayuhan, yet ang tanawon sa tao nga nagahigugma sa Ginoo, nagagrow into maturity, is the benefit of others. According sa 1 Corinthians chapter 10 verse 33, it says, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Amen. So, it's very clear how Apostle Paul lived. Paano siya nag-practice, paano niya ipakita ang iyang maturity, paano siya ipakita ang tinuod na klase nga pagkinabuhi ingon nga gihigugma diha sa Ginoo. Si Apostle Pablo nag-seek siya
always for the benefit of others. Kumusta ikaw, higala? Mao pa ba kini ang pinitik sa imong kasing-kasing? Mao pa ba gihapon kini ang desire sa imong kasing-kasing nga ikaw maging blessing ato sa uban? Nga ang imong mga desire dili lang ang imong sarili ang imong gitan-aw, but also the benefit of others. Now, ikaduha, unsa ang makita nato example nga gipakita ni Apostle Paul kanato as he urged the Philippian believers, to the Philippians. Now, dili lang ang Corinthian believers naghatag siya og solemn nga mga advices, encouragement, and also rebuke, but also to the believers of Philippi. Ato makita din sa Philippians chapter 3 verse 17, makita na to, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. So, ato makita din in the Philippian believers, si Apostle Pablo naghatag siya og challenge, hangyo og pagpangamuyo. Be followers together of me. As Paul followed Christ, so the Philippian believers also was challenged to follow his example. Ato makita igala, kung kita naga-follow sa example ni Kristo, naga-follow kita sa tama nga pagkinabuhi accordingly sa pulong sa Ginoo, mahimo pod kita nga maayo nga example ngadto sa uban, no? I do not say perfect example, but a good example to others. Ato makita ang ginatumbok, gisulti ni Apostle Pablo nga klaseng kinabuhi nga anaa sa Kristohanon dapat to not consider themselves as having attained perfection. Sometimes, kung ang usa ka Kristohanon na secured na siya sa siyang salvation, makita na to na kinabuhi na siya nga wala nang pakialam sa mundo. Thinking nga na-attain na niya ang iyang gina-desire. Pero si Apostle Pablo nag-challenge ka nato nga dili ta maging kontento sa ato naabot spiritually. We should never be contented. Always ana ay hunger sa ato mga kasing-kasing. Always be hungry for spiritual growth. Padayon magtubo until sa time nga moabot ang atong Ginoo. Ingon sa Philippians 3:12, ingon siya, not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. So, ingon si Apostle Pablo, not as though I had already attained or were already perfect. So, always naa ang hunger for more in spiritual aspect sa kinabuhi ni Apostle Pablo. Not only that, but also to press on to maturity, not to be content kung unsa ka karon in spiritual life. So, adunay challenge si Apostle Pablo nga we should be content sa mga butang na naa kanato, na possess nato in everything, material things we have, but we never be contented when it comes to spiritual matter. To express on to maturity, according to verse 12, not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend for which I am apprehended of Jesus Christ, or Christ Jesus. But I follow after, to press on to maturity, to go on in your spiritual maturity. According to verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind,
and reaching forth unto those things which are before. Of course, it's a very important thing for us to do. Naay daghan mga butang nga ato nga ginatawag nga mga butang nga past sa atong kinabuhi. It could be success or it could be failures. Ang success, kung magsina lang tagtanaw sa atong success, then maging contented na ta. So, that's the time nga magundang na ka pagpaningkamot, nga mag-improve sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Or else, kung naakay dako ng mga failures in the past, kung padayon ka, look back, nagatanaw ni ini, mapugnan ka o muhinay ka, mo slow down ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, kay madiskurahi ka man tungod sa imong mga failures in the past. Yet si Apostle Pablo nigingon siya, ang technique gihimo niya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ato ipakita ni Apostle Pablo nga naga-press on siya. He continue on sa pagtubo, pag-improve sa iyang espirituhanon nga aspect. In verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. I press toward the mark. I press toward the mark for the prize. That is maturation. And not only that, to live according to the level they have learned. Kung unsa atong na-learn from the Word of God, maupod na ang level sa atong pagkinabuhi. Ang atong knowledge, ang atong nahibaluan sa pulong sa Ginoo, na unta mabutang na to sa atong practical ng pagkinabuhi, ma-apply atong kinabuhi. According sa Philippians chapter 3 verse 16, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. So, let us walk by the same rule. Whatever we know, unsa man ang mga butang na learn na to from the Word of God, it should be applied sa atong pagkinabuhi. Let us mind the same thing. Unsa man ang butang nga Dios nun, nga gusto sa Dios nga naa ka nato, nga unta naa kanunay sa itong nauna, unsa ang makaglorify. What can glorify God? Mao kana siya ang atong ginalong, ginadesire sa atong kinabuhi. Not only that, to enjoy a close relationship with the God of peace. Close relationship with our God, the God of peace. According sa Philippians chapter 4 verse 19, nagaingon, These things which ye have both learned and received and heard and seen in me too, and the God of peace shall be with you. So, ato makita everything, anything from God, anything we learn, we receive, and we heard and seen to the life of Apostle Paul, buhaton pud nato diha sa kabubuton sa Ginoo. Ikatulo, as he praised and encouraged the Thessalonians or Thessalonian believers, ato makita for receiving the word despite affliction. During this time, ang Thessalonian believers were under persecution. Terrible, nga grabe nga mga pag-persecute. Yet, ang ilahang nga kalipay, pag-receive nila sa gospel, sa word of God, grabe, no? Grabe ang intensity sa ilang kalipay, ang ilahang desire sa word of God. According sa pulong sa Ginoo in 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So we can see here how Apostle Paul challenged or encouraged the Thessalonian believers. Now, for receiving the word of God despite affliction. And number 2 is to avoid
being a burden to others. Si Apostle Pablo naga-challenge siya nga kini mga Thessalonian believers likayan ang pagkinabuhi nga manghimo kitang burden sa uban ng mga tao. So, ang paglikay nga maging burden kita sa uban is a part sa pagkinabuhi o sign of maturity. Of course, kung matured kita, dili ta gusto nga naiuban ng mga tao ma-burden ka na to. Instead, ato hinuon nga panikamutan na maging blessing kita sa uban instead of becoming a burden to them. Now, according sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 7, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Like Apostle Paul, for we behave not ourselves disorderly among you. Apostle Paul was able to show that kind of example for the believers in Thessalonians to live according to the gospel of God, to avoid a kind of life that is disorder, dili fitted as a Christian sa mga Christian claims nato. Naingon sa verse 8, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Nagalikay siya nga mahimuan siya isyo pinaagi sa paghimo siya ko agligon nga burden ngadto sa uban. In fact, ato makita nga si Apostle Pablo nagapaningkamot usab siya sa iyang sarili aron nga dili siya maging burden ngadto sa uban. In verse 9, not because we have not power, but to make ourselves an example and to you to follow us. Of course, as a servant of God, he has that privilege and authority and chance nga mag-enjoy siya kung unsa iyang paghago. Pero makita nato igala nga wala siya nagasalig sa uban, kundi nagapaningkamot usab siya nga ma-meet ang iyang mga panginahanglan in order for him not to become a burden ngadto sa mga Kristohanon. O ingon siya, sunda ninyo ang akong example. Instead of becoming a burden to others, we should be a blessing to them. Maging blessing kita ngadto sa uban. In verse 10, for even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. So, kung naay term nga no work, no pay, so no work, no eat. Mao po na siya ingon ni Apostle Pablo. Kay dili maayo ang Kristohanong tapulan or lazy Christian. Gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon kugihan dili lang sa iyahang pulong, but sa iyang praktikal nga pagkinabuhi, mapakita niya nga siya pod maayo dili lang sa pulong but sa buhat. Buhato niya ang unsang makalipay diya sa Ginoo. Paul and other New Testament Christians provide wonderful examples for us. And many Christians today provide also examples that are worthy of emulation. Whose example were to be followed? Not only the Lord Jesus Christ, the example of the Lord Jesus Christ, but also the example of the Apostle Paul according sa atong natunan. He urged the Corinthian believers, as he urged the Philippian believers, and as he praised and encouraged the Thessalonian believers. So, may God bless His word.